Yanakda, false teacher. Sino pa? Tetelestai, false teacher. Sino pa? Gab Bueno, false teacher. Tatanungin ko kayo, marami bang sumusunod sa kanila ngayon? The false teacher and the multitude of people. Sino mga nagsabi ng mga cheat? What is the mark of the beast? Deuteronomy 6:8-9. Proverbs 23:23. Mind. Sobrang daling mag-point ng finger na, false teacher, false teacher. Anyway, magre-react lang naman ako dito dahil marami pong nag-PPM sa akin at sinasabi nila na araw-araw naka-live to si ate at lagi akong kino-call out. Hindi ko alam kung bakit. Sinasabihan akong false teacher. Pero dito sa video, nag-name drop siya. Hindi lang ako ni-name drop niya. Marami siyang ni-name drop na kapatid natin. So, in context po, kasi galit daw siya sa mga nagsasabi na yung mark of the beast ay yung microchip daw. When in fact, wala po kayong makikita ni isang video ko na sinabi ko yon, no? Pangalawa, galit siya sa mga taong naniniwala sa rapture, no? 3 years ago, meron akong video about rapture. Ina-explain ko doon yung rapture, yung view ng pre-trib rapture, no? Pero hindi ako dogmatic na sinasabi ko na eto lang yung tamang interpretation sa eschatology, lahat kayo mali. Hindi, ina-explain ko lang doon. Sinabi ko pa nga doon na ang hope natin ay wala sa time ng rapture, kung di na kay Jesus Christ. Dahil nga marami nagsisend sa akin, no, chinek ko yung profile niya kasi gusto ko malaman anong doctrine ang tinuturo niya or anong background niya, nag-aaral pa siya ng theology. Napansin ko lang, very dogmatic siya, no? Ano ba ibig sabihin ng dogmatic? Ang ibig sabihin ng dogmatic, parang ganito yung sinasabi mo lagi. My interpretation is the correct one. Kapag nag-disagree kayo, false teacher, false teacher, false teacher. Ganun ang dogmatic. Guys, eschatology is secondary doctrine. Non-essential, no? Meaning, pwede tayo mag-disagree sa mga view natin sa eschatology. Kung pre-trib ka man, mid-trib, post-trib. Hindi lang yun, no? Hindi lang naman pre-trib, mid-trib, post-trib ang view dyan, no? Merong pre-millennialism, amillennialism, post-millennialism. No? But calling everyone false teacher, yun nga, unbiblical yun eh. Pag tinatawag mo, lahat na lang tinatawag mong false teacher. Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? So Christians may disagree about sa timing ng event, kung naniniwala ka sa rapture or hindi. Ang tanong, ligtas ka ba? False teacher, according to the Bible, ay yung nagde-deny ng gospel. Sabi sa Galatians 1:8 ni Paul, di ba? Anyone who preaches to you a different gospel, let him be accursed, kahit anghel pa yan. Di sinabi doon na yung mga false teacher, ayan yung mga iba yung view or nag-hold ng different view sa end time sa timeline. Eschatology is not the gospel. At titingnan natin kung paano niya ininterpret yung verses. Kasi in-explain niya dan ano yung mark of the beast eh. At sa tingin niya, tama siya. What is the mark of the beast? Deuteronomy 6:8-9. Proverbs 23:23. Mind. It is your action. Ito ay iyong ginawa. No one could buy and sell without this mark. Bakit no one could buy this sell? Proverbs 23:23. Buy some wisdom and do not sell it. Bumili ka ng talino at huwag mong ipagbili. Huwag mong ibenta. This mark is the name of the beast or the number of its name. Let anyone who is understanding can find the meaning of the number of the beast. It required wisdom. This number is the 666, a symbol to your hands, and bind them to your forehead. Proverbs chapter 23:23. Buy some wisdom and do not sell it. It is your mind. So the mark of the beast is what? Decision. Mind. Desisyon ng tao. That's a bad misinterpretation of the context. Buy truth and do not sell it. Buy wisdom, instruction, and understanding. Ang Proverbs po ay part ng Israel wisdom literature.
at nagko-contain niya ng poetic saying na nagtuturo ng moral wisdom. Hindi prophetic end time symbol. Yung word na by doon, ang ibig sabihin ay pursuit. Pursuit mo yung katotohanan at huwag kang magko-compromise kapag alam mo na yung katotohanan. Walang prophetic or apocalyptic theme dito sa passage na to. Yung Mark of the Beast ay apocalyptic prophecy, hindi yan wisdom literature. Grabe yung pagkatay niya dun sa verse na yon para lang, alam mo yun, self-interpretation. You cannot take wisdom proverb and reinterpret it through apocalyptic prophecy. Kaya binabrowse ko talaga yung profile niya. Tinitignan ko anong background niya para mag-interpret ng mga ganitong interpretation. Saan niya nakukuha to? Sabi sa 2 Peter, knowing this first of all, that no prophecy of scripture comes from someone's own interpretation. Okay, mamangha sa akin, ako yung fellow servant, okay? Ako ay mangmang, ako'y walang alam sa ganito. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng katalinuhan. Wala akong alam sa ganito, okay? Ang Diyos ang purihin, hindi ako. Huwag kayo mamamangha, ako isang fellow servant lamang. Ako ay kaya dinala dito ng Panginoon ay para malaman natin to. Ang papuri ay lahat ay sa Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. I am your fellow servant. Kaya ako ay araw-araw nakikisama sa inyo kasi ayokong bigyan ng, ay hindi ako inilagay ng Panginoon para bigyan ng papuri. Please, ang galing-galing mo. Hindi. Ako ay kapatid mo sa Panginoon. Kaya dapat, di ba, pinupunasan ko lang din ang mga paa niyo. Katulad ng ginawa ng ating Diyos. Nung siya ay nandito, hindi siya humingi ng VIP. Pagkus siya ay lumubot at pinunasan ang paa ng kanyang mga servant. So dahil ako ay pinadala dito ng Panginoon para maging mata, tenga, boses. Okay? This is false humility. No? It appears humble outwardly. Pero deep inside, ine-elevate niya yung sarili niya kasi she is putting others down. Di ba? Mukhang maganda eh. Kasi sinasabi niya, oh, hindi ako matalino, all glory to God. Then all of a sudden, you claim that everyone else is wrong and a false teacher. No? That's not humility. True wisdom produces humility. If you are wise and understand God's way, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. Kaya lagi ko sinasabi, always go back to scripture. Let all man be a liar. Let God be true. Pansin ko din sa mga video niya na sobrang bilis niya mag-judge sa ibang tao na tinatawag niya mga makamundo kayo, mga evil kayo, the demon is inside you. No? Sa amin niya, ito. Tatanungin ko kayo, marami bang sumusunod sa kanila ngayon? Kilala mo ba kami personally? Alam mo ba yung pamumuhay namin? Nakikita mo ba kami araw-araw? Isa to sa ugali ng Pharisee. The Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust adulterers, or even like this tax collector. Napansin ko lang kasi, dahil may nag-agree sa kanya, may nag-amen, nafe-feed yung ego niya. No? But I think this is spiritual pride. No? Sabi sa Galatians 6, for if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. Guys, always go back to the Word of God. Hindi ko siya sasabihan false teacher kasi pag ginawa ko yun, wala akong pinagkaiba sa kanya. Ang mga false teacher, ito po yung nagde-deny ng essential doctrines ng Christianity. Ano yun? Gospel, the authority of Scripture, the deity of Christ. Ano yun? Jesus is not merely a prophet or a teacher. He is God in the flesh. The death of Christ for our sins at yung bodily resurrection niya. Ano pa? Salvation by grace through faith alone, not by works. It is a gift, no? Yung pagbabalik ni Kristo, the second coming, Jesus will return. Literally, will return. Yun lang guys, stay rooted in the Word of God. Again, let all man be a liar, let God be true. Maging Berean kayo. Challenge nyo lagi using scripture yung mga sinasabi ng tao, kahit favorite content creator nyo pa yan, hindi agad necessarily tama yung sinasabi nila. Always challenge it using the Bible. Alright? God bless everyone.